si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Ligtas nang nakauwi sa bansa nitong Lunes ang 21 Pilipinong tripulante ng MV Tutor na inatake ng mga rebeldeng Houthi sa Red Sea. Nauna nang naisalba ang mga Pilipinong marino sa Port of Manama, Bahrain, kung saan nakatanggap rin sila ng tulong pinansyal na 172 Bahraini dinars o katumbas ng 30,000 pesos. Sumatotal, 22 Pilipinong marino ang sakay ng MV Tutor, kung saan isa pang Pilipino ang nananatiling nawawala. Patuloy namang isinagawa ang paghahanap para sa nawawalang Pinoy seafarer. Muling ipinailala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na isang scam ang kumakalat na tulong pinansyal sa platapormang TikTok na handog umano ng kagawaran. Ang ulat tunghayan kay Daniza Lopez. Ipinabatid ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko na huwag maniwala sa mga kumakalat na post ukol sa anumang tulong o ayuda mula sa hindi opisyal na account ng kagawaran sa platapormang TikTok. Ito'y matapos ipaskil ng isang TikTok account na nagngangalang Philippine Go Today ang proseso ng pagkuha sa tulong pinansyal para sa mga mag-aaral kung saan kinakailangan umano magparehistro online sa link na mayroon ito. Mariing ipinaalala naman ng DSWD sa publiko na hindi dapat basta-basta magpipipindot ng link dahil maaari itong naglalaman ng virus at manakaw ang personal na impormasyon. Patuloy din ang paalala nito na hindi naayon sa batas ang paghingi ng personal na impormasyon online para sa isang aplikasyon dahil sa Data Privacy Act. Hinikayat naman ng DSWD na i-report ang nasabing peking account sa TikTok dahil nagkakalat din ito ng maling impormasyon. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa pag-arangkada ng Langoy Pilipinas Class ABC Novice Swimming Competition sa Marikina Sports Complex nitong linggo, ay nagpatid ng suporta ang Philippine Sports Commission sa Patimpalak. Nakaraang dumalo si PSC Chairman Richard Bachman nitong Lunes, ika-17 ng Hunyo. Mahigit 450 batang manlalangoy, edad 17 pababa mula sa iba't ibang club sa buong bansa ang nakilaho kung saan sila ay nahati sa 3 kategorya, ang Class A, B at C. Layo ng swimming cup na ito na makalikom ng pondo na ibibigay sa ITAS Indigenous People ng Bulkang Pinatubo sa Capas, Tarlac. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Pinoy seafarers na sinalakay sa Houthi balik Pilipinas. Mga labi ng OFWs na nasawi sa sunog sa Kuwait na iuwi na. PAOK, posibleng kasuhan ng human trafficking at money laundering si Mayor Alice Guo. Chinese Embassy na nawagang ipagbawal na ang operasyon ng Pogo sa Pilipinas. Mahigit 1,000 katao nagmarcha sa Maynila bilang protesta sa pag-angkin ng China sa West Philippine Sea. BSC sinuportahan ang paglulunsad ng Larong Pilipinas Swimming Cup. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Tila hindi nakalusot ang isang sasakyan ng Department of Health o DOH sa EDSA Busway matapos magsagawa ng aktibong operasyon ng panghuhuli ang Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT kahapon, ika-17 ng Hunyo. Isa lamang ito sa 34 na nahuli dahil sa pagdaan sa busway ng hindi otorisado, kung saan naisyuhan ang mga ito ng Temporary Operators Permit o TOP at disregarding traffic sign violation. Paalala ng SAICT, maaari lamang dumaan sa bus lane na opisyal ng gobyerno ay ang Presidente, Vice-Presidente, Senate President, Speaker of the House,
at Supreme Court Chief Justice. Upang patuloy na maisulong ang Green City sa ilalim ng environmental initiatives ng pamahalaang lungsod ng Quezon, target nitong maging full solar-powered ang mga pampublikong establishmento ng pag-aari ng Quezon City. Tungayan ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Target ng Quezon City Government na sa taong 2030 ay full solar-powered na ang mga city-owned building ng lungsod. Ito ay alinsunod sa environmental initiatives ng pamahalaang lungsod ng Quezon para makatipid at makabawas ng konsumo ng elektrisidad. Sa kasalukuyan, 3 gusali na sa City Hall ng lungsod ang solarize, kung saan halos 600 photovoltaic solar panel na ang naka-install sa mga pangunahing gusali ng City Hall. Habang ang 15-floor high-rise main building naman ay may 180 panel. Legislative Building na may 108 panel at humigit kumulang 290 panel ang na-install sa Treasury Building. Ang inisyatibong ito ay sa ilalim ng kanilang QC Solarization Program ngayong taon para mabawasan ang pagdepende sa non-renewable energy sa lahat ng mga gusali, ospital at paaralan sa pamunuan ng lungsod. Ayon naman sa City Engineer ng QC, ang 3 gusaling nilagyan ng mga solar panel ay maaaring makatipid ng hanggang 1.2 milyong piso sa kuryente taon-taon, kabilang na ang pagkabawas sa carbon footprint ng lungsod ng hanggang 125 tons. Samantala ngayong taon, higit 1,000 solar panel ang planong i-install sa mga pampublikong ospital at paaralan sa lungsod. Kaugnay ng planong ito ay balak nitong makipag-ugnayan sa Meralco na magtatag ng one-stop shop sa City Hall para gawing simple ang paggamit ng solar energy at net metering applications para sa mga residente. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Higit na 1,000 katao ang nagmarcha mula Espanya hanggang Mendiola sa Maynila bilang pagprotesta sa pag-angkin ng China ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ang protestang ito ay bilang pagkondena din sa mga insidente ng pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas at mangingisdang Pinoy. Panawagan din umano ito sa mga mamamayang Pinoy na magkaisang ipagtanggol ang karapatan at soberanya sa teritoryo ng Pilipinas. Ito naman ang reaksyon ng grupo sa kamakailang regulasyon ng China na pag-detain sa mga Pilipinong mangingisda na pagpapalaot sa West Philippine Sea. Ang ating pong standing po sa regulasyon na ito ng China, ito po ay ating kinusundin na. Hindi po natin ito kinikilala sapagkat sila po ay nasa loob ng ating 200 nautical mile exclusive economic zone. Andun po ang ating Philippine Coast Guard para protektahan ang ating mga mangingisda, ngunit hindi ito sapat. Ito po ay kailangan pa rin ng boses nating mga mamamayan upang iparating sa Pangulo at sa buong mundo na tayo ay tutol sa ginagawa ng China na pambubuli sa ating mga kababayan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, Pinoy seafarers na sinalakay sa Houthi balik Pilipinas. Mga labi ng OFWs na nasawi sa sunog sa Kuwait na iuwi na. PAOK, posibleng kasuhan ng human trafficking at money laundering si Mayor Alice Guo. Chinese Embassy na nawagang ipagbawal na ang operasyon ng POGO sa Pilipinas. Mahigit 1,000 katao nagmarcha sa Maynila bilang protesta sa pag-angkin ng China sa West Philippine Sea. BSC sinuportahan ang paglulunsad ng Larong Pilipinas Swimming Cup. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nakipag-ugnay ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa International Finance Corporation ng Japan para ilunsad ang kauna-unahang hackathon sa Open Finance PH.
Ang hackathon o isang code fest ay isang paligsahan para sa mga programmers na naglalayong paigtingin o gumawa ng mga bagong software program. Ang detalye ng nasabing paligsahan ay kasalukuyang nakatala sa inyong telebisyon at ang registration ay nagsimula na ngayon para sa mga nais lumahok. Mismong ang embahada na ng China sa Pilipinas ang nagsabing ipagbabawal na ang operasyon ng POGO sa bansa. Aniya, ito na ang ginagawang kuta ng mga malalaking mga sindikato at kriminalidad. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Umapela ang Chinese Embassy na tuluyan ng ipagbawal ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ang pahayag na ito ay matapos ang kabi-kabilang raid ng law enforcement agencies sa mga iligal na operasyon ng POGO. Napag-alaman sa mga raid na ito ang mga insidente ng torture, money laundering, kidnap for ransom, human trafficking at iba pa. Ayon sa Chinese Embassy, ang mga naiulat na POGO hubs ay nadudungisan ang imahe hindi lamang ng China kundi ng Pilipinas. Nakasisira din umano ito sa relasyon ng dalawang bansa. Sa tala ng Embahada ng China, mahigit 3,000 Chinese nationals ang naiulat na kabilang sa mga krimeng kinasasangkutan ng mga POGO simula noong 2018. Matatanda ang ilang mga senador na rin ang nagsulong na ipagbawal ang operasyon ng POGO sa bansa. Ipinanukala ding iakyat na ang isyong ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngunit wala pa siyang pahayag ukol dito. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Bilang tanda ng comeback ng K-pop boyband na ENHYPEN, ay inanunsyo ng ahensya ng grupo ang nakatakdang pagre-release ng pangalawang full album nito sa Hulyo sa pamamagitan ng isang notice sa isang fan community app. Ayon sa agency nito, nakatakdang ilabas sa ika-12 ng Hulyo album Romance Untold at nagsimula na rin ang pre-order nito. Ang Romance Untold ay kasunod ng debut studio album ng grupo na Dimension Dilemma na inilabas noong Oktubre taong 2021. Ang bagong release na ito ang magiging ikatlong full-length album ng ENHYPEN matapos ang release ng Japanese language album na Sadame noong 2022. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jay Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, Pinoy seafarers na sinalakay sa Houthi balik Pilipinas. Mga labi ng OFWs na nasawi sa sunog sa Kuwait na iuwi na. PAOK, posibleng kasuhan ng human trafficking at money laundering si Mayor Alice Guo. Chinese Embassy na nawagang ipagbawal na ang operasyon ng POGO sa Pilipinas. Mahigit 1,000 katao nagmarcha sa Maynila bilang protesta sa pag-angkin ng China sa West Philippine Sea. BSC sinuportahan ang paglulunsad ng Larong Pilipinas Swimming Cup. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.